Dahil po sa nakaambang taas presyo ng mga bilihin, isinusulong sa Senado ang pag-alis o pagtapyas sa Value-Added Tax o VAT. At live mula sa Marikina Public Market, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Bea de Guzman. Bea, may mga nakausap ka bang mga kapatid natin na mamimili dyan? At kung meron man, ano ang kanilang mga sentimento? Andre, napakabilis maubos ng 1,000 piso. Ganyan na ang hirit ng mga mamimili rito sa Marikina Public Market kahit na hindi pa gaanong karamdam sa presyo ng mga bilihin ang krisis sa langis. Sa pag-ikot ng News 5 sa Marikina Public Market, napag-alaman namin na ang presyo pa lang ng isda ang apektado ng oil price hike. Partikular yung mga isdang ibiniyahe mula Lucena at Pangasinan, gaya ng bangus na dating 280 pesos kada kilo pero 340 pesos na ngayon. Ang galunggong, 400 pesos per kilo. Tawilis mula sa 160, ngayon nasa 260, habang wala namang pagbabago sa presyo ng tilapia na nasa 180 pesos. Sa kabila niyan, ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, base sa kanilang monitoring ay pasok pa rin naman ang presyo ng mga bilihin sa suggested retail price. Kasi sa ngayon po, wala pa po kaming na kukuhang request from the manufacturer kung sila ay gustong magtaas. Pagpasabi po, ang DTI naman po ay pag-aaralan po ang kanilang mga request kung ito po ay karapat-dapat na maipatupad yung kanila pong hinihiling na pagtaas. Yun nga lang, kahit wala pang nakikitang taas presyo sa mga bilihin, merong mga advance mag-isip at bumibili na ngayon bago pa raw magmahal. Parang nagpanic buying na ako ng mantika. 2 container na yung binili ko. Nalungkot ako kasi nga ladder na pagka tumaas yung gasolina, lahat na yan, sunod-sunod na yan. Meron namang umaaray sa kasalukuyang presyo. Wala na bibili 1,000 pesos. Kawawa yung mga people of the Philippines kasi wala na nabibili yung pera. Tsaka ito talaga, pabigat talaga to sa taong bayan, itong bat na to. Parang awa nyo na, tanggalin nyo na to. Maawa kayo sa taong bayan. Kung pwedeng, doon nyo na lang ibigay yung mga tax sa mga malalaking sa mga lalaking company, yung kumikita talaga ng mga Tapos sa taong bayan, huwag naman ipasa to, mga ganito. Speaking of VAT o Value-Added Tax, iminungkahi ni Senator Loren Legarda ang panukalang bawasan ng VAT sa basic goods. Sa ilalim ng Senate Bill 1851, pabababain sa 10% ang VAT ng mga produkto at serbisyong karaniwang ginagamit ng mga mahihirap at middle class. Mananatili sa 12% ang VAT sa luxury goods, high-value assets, luxury vehicles, mga alak at sigarilyo at premium real estate. Isa pang tinutulak ni Legarda ay ang tuluyang pag-alis sa VAT sa mga produktong may kaugnayan sa pang-araw-araw na pangangailangan at kalusugan ng publiko, kabilang mga staple food, household essentials, pangunahing serbisyong medikal, ilang gamot at first aid supplies. Kasama rin sa panukala ang piling exemption sa bill sa kuryente, tubig at internet. Nagbabala naman ang DTI sa mga magtatangkang mag-hoard o yung sobra-sobra ang binibili. Hindi raw nila yan kukonsintihin at mananagot ang mananamantala. Ang parusa, aabot sa 15 taong kulong at multang hanggang 2 million pesos. Andre, kahit na hindi pa gaanong tumataas ang presyo ng ilang mga bilihin sa ilang mga palengke kagaya rito ay hindi raw magpapapetex ang DTI at hindi pa tapos ang sigalot sa Middle East at ito yung dahilan kung bakit nga tumataas ang presyo ng petrolyo dito sa Pilipinas. Isa sa mga solusyon na kanilang iminungkahi ay ang pagkakaroon ng libreng toll para dun sa mga truck na nagde-deliver o naghahatid ng mga goods o yung mga produktong ito. So, yan muna ang update. Balikan. Maraming salamat sa update. Live po mula sa Marikina Public Market, Bea de Guzman. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.